Connected ka ba? I-reconnect ang kasarili, pamilya, at sa Diyos. Sa makabagong panahon, ang pagiging konektado ay tila isang pangkaraniwang bahagi ng ating araw-araw na buhay. Gayunpaman, mahalagang pagnilayan kung ang ating mga connection ay tunay na makabuluhan at nagbibigay ng halaga sa ating pagkatao. Ang seryeng Connected Ka Ba? Talakayin natin ang kahalagahan ng malalim at matibay na ugnayan sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa ating Diyos, upang mapalago natin ang isang buhay na puno ng tunay na koneksyon at kahulugan. Maging handa, magtuwalya, hindi lang magkorona. Ayan. Ang ating batayang talata ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 13, talatang 4 hanggang 5. Tapos 12 hanggang 17. Ito ang sinasabi. Tumayo si Jesus mula sa hapag. Hinubad ang kanyang balabal at kumuha ng isang tuwalya at ibinalot ito ng kanyang baywang, sa kanyang baywang. Pagkatapos, ibinuhos niya ang tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Naunawaan ba ninyo ang ginawa ko sa inyo? Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sa mundong ito, naghahangad ng trono, titulo at karangalan. Si Jesus ay nagturo ng kakaibang aral. Ang dakila ay ang naglilingkod at hindi siya nagturo lang sa salita. Ipinapakita niya ito sa gawa gamit ang isang tuwalya. Ngayong araw, pagnilayan natin, tuwalya ba ang dala mo o korona? Handa ka bang yumuko upang maghugas ng mga paa? Ang tuwalya ay simbolo ng pagpapakumbaba. Ang hugasan ng paa ay gawain para sa alipin. Pero si Jesus, ang anak ng Diyos, yumuko at naglingkod. Hinubad niya ang balabal ng pagka-Diyos at isinuot ang tuwalya ng isang alipin. Tandaan, hindi nakabawas ng pagka-Diyos ni Jesus ang kanyang pagpapakumbaba. Bagkus, ito'y nagpahayag ng kanyang tunay na kadahilanan. Kaibigan, handa ka bang magpakumbaba? Kahit hindi ka pinapansin, kahit hindi ka pinapalakpakan. Ang sinumang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos ayon sa Lucas, Kabanata 14, talatang 11. Hindi lang paglilingkod ang ginawa ni Jesus, mga kaibigan. Ito ay malinis, taos-puso at walang bahid na pagmamataas. Hinugasan niya pati ang mga paa ni Judas, ang taong magkakanulo sa kanya. Tuwalya ng Kristiyano, paglilingkod kahit mahirap, masakit kahit hindi suklian. Sino ang Judas sa buhay mo, kaibigan, na kailangan mo pa ring pagsilbihan ng may kabutihan? Ang sabi ng Mateo, Kabanata 5, talatang 44,
ibigin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ang tuwalya ay simbolo ng pagtuturo ng halimbawa. Sinabi ni Jesus, ginawa ko ito bilang halimbawa. Gawin ninyo rin ito sa isa't isa. Hindi sapat ang kaalaman sa salita ng Diyos. Dapat ay makita ito sa ating buhay at kilos. Ang totoong tagasunod ni Kristo ay hindi lang nagtuturo ng mabuti, kundi gumagawa ng mabuti. Ano ang mas nakikita ng iba sa iyo, kaibigan? Ang tuwalya ba o ang trono? Ang paglilingkod ba o ang kapangyarihan? Ayon sa Mateo 20:28, hindi ako naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. O, di ba? Hindi naparito ang Diyos upang paglingkuran, kundi upang siya ay maglingkod sa atin. Ang tuwalya ay paanyaya sa aksyon, hindi lang emosyon. Sa bawat simbahan, marami ang humahanga kay Jesus, pero kakaunti ang gumagaya sa Kanya. Ang tuwalya ay paalala. Ang pananampalataya ay may kasamang gawa. Hindi sapat ang amen, no? Hindi sapat ang amen lang. Kailangan ang aksyon. Kailangan ang aksyon. Kailangan ang gawa. So, ang tunay na Kristiyano ay may tuwalya sa baywang. Hindi lang Biblia sa kamay. Kailan? Kailan ka huling naglingkod nang walang reklamo, kaibigan? Ang sinumang ibig maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ng lahat ayon sa Marcos Kabanata 10, talatang 43. Ang mundo ay humahanga sa trono, sa ginto, sa posisyon. Pero sa kaharian ng Diyos, ang pinakadakila ay may tuwalya sa baywang at palanggana sa kamay. Hindi tinawag ng Diyos ang bawat isa para laging maging bisita sa simbahan, kundi maging lingkod sa mundo. Ayon sa Juan, Kabanata 13, talatang 17, kung naunawaan ninyo ito, kayo ay pagpalain kung ito'y inyong gagawin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong halimbawa ng tunay na paglilingkod. Turuan mo po akong magsuot ng tuwalya ng kababaang loob at maghugas ng paa ng mga taong inilalagay mo sa buhay ko. Linisin mo ang aking puso at gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong pag-ibig. Naway makita sa akin ang buhay ng isang tunay na lingkod sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.